Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Walking in the Spirit. Kailangan ng isang believer po ay lumalakad sa patnubay ng Espiritu Santo. By the way, yung salita pong walking in the Spirit, ang ibig sabihin lamang niyan ay pinapatnubayan ng Holy Spirit yung ating binagong espiritu. Yun po yung pinakamababaw na explanation dyan. Although mahabang discussion po ito, pipilitin po natin na kahit papaano magkaroon kayo ng idea how to walk in the Spirit po sa ating devotion today. Unang-una po, dapat makita ninyo yung definition po ng salitang flesh. Ang flesh po ay dinidefine sa Biblia kadalasan as sinful nature. Ito po yung tendency ng taong magkasala. So bawat tao sa mundong ito, meron tayong kakayahan or prone tayo na magkasala. Another meaning of the word flesh sa Biblia ay yung pong ating senses, yung ating katawan kasi nabubuhay yan sa pamamagitan po ng mga information na pinapadala ng five senses. So alam niyo po yung five senses, ano po? Yung sense of sight, hearing, tasting, smelling, and touching. Ano po? Ngayon, dahil yung ating laman ay nakurap, ano po, dahil lang tayo nagkasala, ang nangyari po dyan ay meron din tayong tendency magtiwala ng labis dito po sa ating senses. Ano po? Sa ating five senses. Kaya siya yung nangunguna sa ating buhay. Yung ating pakiramdam, pang-amoy, pandinig, panlasa, at yung tinatawag na pandama. Ano po? At ang panghuli, ang isa pong kahulugan ng salitang flesh ay yung kalagayan ng tao dahil siya po'y nagkasala. Siya ay spiritually dead. Ano po? Kaya minsan maraming tao ang nakukonfuse dito. Ano ba ibig sabihin ng salitang spiritually dead? Pastor, disconnected ka sa Diyos, no? Kumbaga, wala kang contact with God. Kaya nagdi-depend ka lang doon sa iyong five senses. Kaya para sa iyo, ang paniniwala mo, binabase mo sa feelings, sa emotions, sa reason. Ika nga, science. Ano po? Yung information na binibigay ng five senses, dun ka nagtitiwala. Kaya, ang nangyayari po dyan, marami pong tao hindi naniniwala sa Diyos kasi hindi naman nila nakikita ang Diyos. Ano po? Hindi nila nahahawakan. No, wala sa kanilang five senses. Ano po? Kaya yan ang dahilan kung bakit maraming atheists, yung hindi naniniwala sa Diyos. Maraming taong nabubuhay sa materialism kasi mas paniniwalaan nila yung mga material na bagay. Akala nila yun ang makakapagbigay ng information sa kanila, makakapagpasaya sa kanila. Maraming taong nagtitiwala sa sarili, humanism, ano po? At maraming tao na sumasamba doon sa mga bagay na tinatawag na nilikha lang ng Diyos. Ang tawag doon idolatry. Kasi nga po, ay spiritually dead kayo. Wala kang contact sa Diyos eh. Kaya yung nakikita mo, yung nahahawakan mo, yun ang sasambahin. Kadalasan ng mga taong walang pananampalataya. Kaya maintindihan nyo na karamihan po ng relihiyon sa mundong ito, meron pong idolatry. Ano po? Kasi nga po wala sa kanila yung pananampalataya. Ano po? Ngayon, ang born-again Christian, malinaw po yan. Siya po ay nagtagumpay na sa kanyang sinful nature. No? Sabi sa Galatians chapter 5 verse 24. Kasi bakit ko sinabing nagtagumpay na? Kasi sabi diyan, those who belong to Christ have crucified the sinful nature. Ibig sabihin, sa ating bagong kalagayan ngayon, meron na tayong kakayahan na gapiin, talunin yung ating pong lumang pagkatao, yung ating sinful tendencies. Ano po? Pangalawa, papansin nyo, yung born-again Christian, no, dahil siya ay nanalig na sa Panginoong Hesukristo,
yung kanyang pananampalataya, no, maganda yan eh, mas magagamit na niya. We walk by faith, not by sight. Okay? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. So, kasi nga, yung espiritu mo'y buhay na, ang sabi ng Biblia, it was made alive in Christ sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5. Ngayon, ang born again Christian din, meron na siyang bagong buhay, meron na siyang life na nagsisimula sa kanya pong spirit, no? Kaya namumunga po 'yon. Yun yung sinasabi ng Galatians chapter 5 verses 22 hanggang 23. Maintindihan niyo na ngayon na tayo as a spirit being, dapat connected tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita ninyo, yung paglakad sa espiritu, simple lang 'yan. Kailangan maintindihan mo muna itong bagong nature na meron ka. Kaya kailangan pakainin mo yung bagong nature. Yung salita ng Diyos, yung pong nagpapakain sa ating espiritu. No, na-explain ko yan sa inyo last week para hindi tayo makontrol ng laman. Okay. Pangalawa, maintindihan ninyo na itong walking in the spirit, nabanggit ko na kanina, is walking by faith. Mas pinapairal na natin ngayon yung pananampalataya. Amen? At pangatlo, ang walking in the Spirit, we rely on the supernatural. Mas nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit, sa guidance ng Holy Spirit. Kaya nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos para maranasan natin sa ating buhay. Maintindihan natin sa ating buhay na ang Holy Spirit na ang dapat maging ating patnubay. So, in a nutshell, yan po ang explanation ng walking in the Spirit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-aaral na ito. Although ito'y panimula pa lamang, gisingin mo na kami, Panginoon, nang matutunan naming lumakad ng sangayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.